Ikaw ang liwanag na aming tanglaw, Panginoon, nawa kami ay kataguin. Sa aming pagsamba ika'y luwalhati. Kung may karamdaman man, kami pagalingin. Kung may kalungkutan man, kami aliwihin. Papahirit mo ang aming mga luha, iilawan mo ang aming landas. Kung maulam man ang aming daraanan, ikaw ang liwanag na aming tanglaw, Panginoon, nawa kami ay kataguin. Sa aming pagsamba ika'y luwalhati. Kung maulap man ang aming daraanan, ikaw ang liwanag na aming tanglaw, Panginoon, nawa kami ay kataguin. Sa aming pagsamba ika'y sa aming pagsamba ika'y luwalhati. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya magalak tayo at magpakatatag sa ating pananampalataya sapagkat tiyak ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tayo dumako sa diwa ng panalangin sa oras na ito. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na ikaw ay banal at makapangyarihan, dakila, at ikaw ay tapat sa iyong mga anak. Panginoon, sa gabing ito, kami ay nagpapasalamat sapagkat muling ipinagkaloob mo sa amin ang oras na ito upang kami ay magkasama-samang magkakatipon upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga po na ikaw ang Diyos na amin pong itataas sa lugar na ito, na siyang aming pinananampalatayanan, na siyang mangunguna sa amin pong gawain sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, na magawa po namin ang lahat ng bagay sa oras na ito na makapagbigay sa iyo ng kapurihan. Maging focus ng aming pong puso at isipan
kung paano ka po namin mapaparangalan sa gabing ito. Marapat lamang, Panginoon, na ikaw ay amin pong kilalanin sapagkat ikaw ay tunay na buhay at walang katulad at walang kaparis na Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na ikaw ay buhay sa amin. Nararanasan po namin ang iyong pagkilos. Kaya't patuloy kami, Panginoon, na umaasa at naniniwala na sa oras na ito ang iyong presensya ay kasama po namin. Ang iyong presensya, Panginoon, ay nasa amin pong kalagitnaan. Dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na pakapuspusin po ninyo kami ng iyong banal na Espiritu upang ang lahat ng bagay na gagawin po namin sa oras na ito ay naayon sa iyong kalooban at magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Makita, Panginoon, sa amin pong pagmiministeryo, hindi ang amin pong sariling kagalingan, hindi ang amin sariling talino, kundi ang makita at maranasan ng bawat isa ang iyong pangunguna at kapangyarihan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat kailanman hindi kami mabibigo na umaasa po sa iyo. Kaya naman po, dalangin po namin na maging matagumpay at maging maayos ang aming pong gawain sa gabing ito. Nawa ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng distractions, ay pinagkakatiwala po namin sa iyo, Panginoon. Because we believe, O God, na mas higit kang makapangyarihan kaysa sa magagawa ng kaaway. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, namin Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy ang pagpupuri ng bawat manampalatayang nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon sa gabing ito. Amen po ba? Sa mga nagdaang araw, alam ko po, marami po sa atin ang nakaranas ng kasakitan, ubot sipon, pagod, pagsubok, ngunit sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay naririto. Binigyan niya tayo ng pagnanasa at kakayanan upang sama-sama po tayo umawit at sumamba sa kanyang pangalan. Tayo po ay umawit sa Panginoon at patuloy natin yung pagdiwang ang pag-ibig na ating naranasan. Tayo po umawit. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tunay nga, labis ang kagalakan namin sa piling mo. Kung may pagsubok man o pag-ibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Tayo, wawi! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo.
piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Ito po ang aming panalangin. Gamitin mo, Panginoon, ang aming mga buhay at ang aming mga tinig upang ikaw ay masamba at ikaw ay mapasalamatan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Labis ang aming kasiyahan, Panginoon, kapag kami nasa iyong presensya. Amen! Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa iyong dakilang pangalan na patuloy namin papupurihan sa oras na ito. Tunay nga ng iyong kapangalan ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw ay walang katulad na Diyos na nasa aming kalagitnaan sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig at biyaya na patuloy na mo pinaparanas sa amin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ikaw ang aming manggagamot. You are our Jehovah Jireh. Truly that you're worthy to be praised. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Only your name deserves our praise. That is your name, O Lord. You are Jesus Christ, our Messiah and our Savior. Worthy is your name. Worthy is your name, O Lord. And now my shame is gone. I stand amazed in your love
your once again. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Use our voices, O Lord, to declare how worthy your name is. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Come on, church! Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve. You alone, oh Lord, deserve our praise. For the name is above all names. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above. Once again, oh, be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. You're the name above all names. So worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your holy is your name, and holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Holy is your name. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Holy is your name. Come on, let us declare. Healer is your name. Healer is your name, Jesus. You deserve the praise. Shout it to the Lord if your Lord is a healer. If Lord is our Jireh, Jireh is your name, Jesus. You deserve the praise. Jireh. Once again, healer is your name. Healer is your name, Jesus. and you deserve the praise. Healer is your name. Jireh is your name, O Lord. Jireh is your name, Jesus. You deserve the praise. Jireh is your name. Once again, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Once again, worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy. Be exalted in your heaven. So be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory
Purihin po ang Panginoon sa oras pong ito. Tunay nga na ang Diyos na ating sinasamba ay dakila, karapat-dapat ng pagsamba. Amen po ba? Amen. Kung kaya't gusto ko pong malaman by saying amen, who among you here ang feeling blessed tonight? Amen. Ba't parang mahina? Isa pa. Who among you here are feeling blessed tonight? Amen. Tunay nga na ang Diyos na ating sinasamba ay nasa kalagitnaan po natin ngayon. At ito pong Diyos na ating sinasamba ay hindi lang nilalang. Ayan, hindi lang po lang. Katulad ng ating inawit, He is worthy. Karapat-dapat po ng pagsamba. At ang pagsamba ay hindi lang may mapagsamba, but worthy 100% our best, and He deserve it all. Alam niyo po mga kapatid, one night, parang last night lang, nakakita ako ng video sa TikTok. Ayan. Yung video sa TikTok pong yun, merong isang babaeng kumakanta sa mall. Meron po bang nakakaalam? Mukhang wala pa. Ayan. Ni-repost ko yun. So, merong isang babaeng kumakanta sa mall at hindi lang po siya katulad ng mga ibang kumakanta na mga OPM, pop, yung mga pang malungkot-lungkot, pero kinakanta po niya worship song. And something that I love about that video is habang kumakanta siya, ang dami pong taong nasa paligid niya at nagpe-praise and worship sila. They are singing as one. Some of it, may mga taong nagtataas ng kamay, yung mga iba nakaupo, nakapikit, and sobrang dami po nila to the point na pati po yung hagdanan sa SM, may mga nakatayo. And habang pinapanood ko po yun, napaisip ako, purihin po ang Panginoon. Dahil, again, pag nag-worship tayo sa Panginoon, hindi po siya limited sa place. We can do it everywhere. And this one, sa building po natin, church building, this is just a church building. But purihin po ang Panginoon because we've been given a privilege for us again to worship God sa Kanya pong presensya, nagsama-sama po tayo upang makaawit po sa Kanya. So let us not take that for granted. We are blessed po, mga kapatid. And with that, natapos po ang ating pag-aawitan kanina. At ang dami pong blessings ang siyang nag-reflect sa akin. And at the same time, sabi ko, okay, this is a moment of thanksgiving. Ayan. And I love lang po yung reflection ko kanina. Bakit? Kasi when we are thankful, merong isang word na kasunod giving. So if we are grateful, we are thankful, we should also give. And ang thanksgiving ay hindi lang po limited sa words. Of course, we are doing it. Di ba po? I thank God for this, I'm grateful for God dahil ganito. That's one thing when we do thanksgiving. It could also be through action. Ang ating pong pag-aawitan kanina, maybe majority of us galing sa work, majority of us ay nag-asikaso ng bahay, pagod. Alam niyo po yon. But the fact that we are able to bring our best, bring our strength to God, that's also thanksgiving. Binigay natin ang ating kalakasan sa ating Panginoon. Kung kahit sa oras pong ito, there's also one thanksgiving that we will be doing, which is offering to Him through our financial. But then again, everyone, let's do this as part of worshiping God. And through that, let's give with a cheerful heart. And at the same time, let us also reflect. Let us be thankful sa ating pong Panginoon. Sa oras pong ito, tayo po'y magbigay sa karapat-dapat ng Panginoon na ating sinasamba. Unahin na po natin ang ating pong mga kapatiran na nasa likuran. What manner of love can this be that the Father gave His only Son, by giving an act of worship to Him, with sacrifice, with a willing heart, and rich in abundance in every good deed. We will be blessed indeed, overflowing with the fullness of joy that is able to shower all blessings on you. We know things that all times can have what you need in helping the poor and in need. To as many will give thanks to Him. What God cannot give, if you trust in the Lord, He provide our needs. Every faith
faithful God, overflowing with the fullness of joy. God is able to shower all blessings on you, with no things at all that you have what you need, in helping the poor and in need. To us many will give thanks to Thee. Mandalian po tayong tumayo para panalangin ang ating mga kaloob sa Panginoon. Huwag po natin ating mga kamay sa ating kaloob. Maraming Diyos, salamat po muli sa araw na ito na kami po ay inyong pinagpala, hindi lamang po sa kalakasan, kundi sa pagdako sa lugar na ito. Kaya naman kami po ay nakapaghandog sa inyo ng masamang handog. Naway patuloy mo kaming pagkalooban ng pagnanasa at pagkayamanan ng mga bagay sa mundong ito na kung saan magagamit po namin para sa iyong kapurihan. Tuloy po kaming lumadalangin na pagpalain niyo po ang lahat ng uri ng aming hanap buhay, trabaho, negosyo na pinagkakitaan ng marangal. Ay patuloy nga po niyong pagpalain ng mga kapatid na ito at patuloy nga po na lumawak ang kanilang gandang loob, hindi lamang po sa pagbibigay sa iyong gawain, kundi sa lahat ng taong nangangailangan. Sa iyo nga po, Panginoon, muli ang papurit pasalamat sa gabi pong ito sa pangalan po ni Kristo Jesus na iyong Panginoon. Amen. Amen. Pagpalain po, nawa ang lahat po na nagkaloob with a cheerful heart, and at the same time, naway maging kaaya-ayang handog po ito sa ating Diyos na karapat-dapat. Sa ating po mga announcement, mga kapatid, for our announcement for tonight, by February 15, yun na po yung next Sunday natin, next week. Ayan. Next, tama ba? Ayan. February 15, next Sunday. This Sunday. Ayan. February 15, dun po gaganapin ang ating communion. Ayan. So by next week po, tayo po ay magkakaroon na ng communion. Dahil dyan, ang ating pong service ay magsisimula ng 10 a.m. Yan. Usually po kasi 9 a.m., hindi po ba? Pero mag-start na po tayo ng 10 a.m. because we will be having our communion, that service. So with that, it is being announced po that we will be having also our lunch fellowship. Another opportunity and privilege to bond, magkamustahan at magpalakasan sa bawat isa. So, being encouraged po, kindly bring your potluck dishes to share with everyone. Tayo po yung magsalo-salo sa araw pong yon. And with that being said, kung ang service po natin 10 a.m. gaganapin, ang ating pong HCS ay gaganapin naman po ng 9 a.m. Yan, mas aaga po ang HCS. 9 a.m. in the morning, earlier schedule po ito to give way sa ating communion sa darating na Sunday. And at the same time, ang ating pong mga men and women, kayo po yung magkakaroon ng discipleship this Sunday na rin po. Right after the lunch fellowship. So, wag na pong uuwi. Maganda po na meron po tayong lunch fellowship dito. Magsalo-salo po tayo at magpalakasan. Those are our announcements po. Kung wala na pong mga ibang announcements, meron pa po ba? Yan. Kung wala na pong mga announcements, let us prepare ourselves also for tonight and also for this Sunday. Let's prepare ourselves physically, holistically, physically, emotionally, and most especially spiritually. Dahil gagawin po natin ang ating communion. And at the same time, sa oras pong ito, tayo po ay mag-aaral na ng kanyang salita. Katulad po ng napag-aaralan natin last Sunday, it's all about the light, which is Jesus Christ. And we experience this light. And just like any other light, nawa ang light na ating mararanasan ngayong night is mag-enlighten po sa atin ngayong gabi. Kung kaya, let us ask also, ano po ang tinuturo ng Diyos sa atin? At paano po natin siya mai-apply sa ating pong buhay so that our light can be seen through a lot of people. Tawagin ko na po ang siyang gagamitin ng ating Panginoon sa pag-aaral po ng kanyang salita. Walang iba kundi si Pastor Ferdy San Miguel. Purihin po natin ang Panginoon sa buhay po ng ating lingkod. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Hindilin ko po na tayo po muling magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng mga salita ng Diyos. Ang ating pong tatalakay ngayon ay mula sa Mateo chapter 24 verse 35 hanggang 43 at pinamagatan po ang panghinaharap na pagbabalik ng ating Panginoon. Verse 35, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon.
kahit ang mga anghel sa langit o maging ang ama, maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad ng pagdating ng baha noong panahon ni Noe. Nang araw na iyon, bago bumuha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa pumasok si Noah sa barko. Hindi nila namalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. Kaya maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, muli kami po ay humihingi ng patnubay at gabayin sa iyong banal na Espiritu upang amin pong maunawaan ang inyong pong mga salita at sa amin pong paghahanda sa inyong pong muling pagbabalik ay matagpuan po ninyo ang bawat isa na nagtatapat ayon po sa inyong pong kalooban. Ito po ang samot dalangin namin sa pangalan po ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Sa Gawa, chapter 1, makita po natin na hindi po nalalaman ng mga alagad ng Panginoon kahit 40 araw na po siyang nagpapakita sa kanya matapos na siya po ay mabuhay na muli buhat sa kamatayan. Ang sabi po ng Gawa, chapter 1, verse 3 and 6, sa loob ng 40 araw, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila at pinatunayan niyang sila'y talagang buhay. So hindi po isang beses lamang nagpakita ang ating Panginoon sa kanila. Paulit-ulit po siyang nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw upang patunayan na siya nga po ay buhay. Hindi po sila nakakakita ng multo, kundi talagang nabuhay ang ating Panginoon sapagkat kumain din siyang kasama nila. Hindi po kumakain ng patay. At wala pong paglalagyan para ang isang katawan na walang laman at buto ay makadigest ng pagkain nang nabuhay po ang ating Panginoon. So sabi po ng Biblia, siya nagpakita sa kanila at tinuruan niya tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 6, nang muling magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus. So this is the last time na magpapakita sa kanila ang Panginoon, but they did not really expected na siya po ay aalis dahil sa tanong po nila, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? So sa tanong po na yan, inakala po nila na mananatili siya sa lupa at wala po silang idea na aalis siya at hindi na nila makikita siya. So matapos nilang siyang tagubilinan, ang sabi po ng talata, umakyat ito sa langit. Ang sabi ng Gawa, chapter 1, verse 9 at saka 11, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila'y nakatitig sa langit habang siya'y inaakyat sa langit. Walang ano-ano, dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. So, ang dalawang lalaking ito ay pinaniniwalaan ng mga anghel. Bakit kailangan dalawa pa? Bakit hindi na lang isa? Dalawa po kasi dahil sa bibig ng dalawa o tatlong saksi, sapat para mapatunayan ang patotoo. Yan po ay batas sa Deuteronomio na bago po hatulan ng kamatayan ng isang tao, kailangan po ng dalawa o tatlong sasaksi upang ito ay mapatunayang totoo. Tsaka lang po, papatayin ng tao. So kung isa lang, hindi maaari. So ginamit din po ng talatang ito ang dalawang anghel upang ipakita na yung kanilang mensaheng sasabihin ay totoo. Kaya nga, ano po ba yung mensahe na sinabi ng dalawang lalaking ito? Sabi po ng verse 11, sabi nila, kayong mga taga-Galilea,
bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo na pag-akyat niya. So, kung hindi nila inaasahan ang kanyang pag-alis, so gaano po kaya gayon din po ang kanyang muling pagbabalik? Hindi rin po nila inaasahan yun. So, subalit sa patutuo po ng mga anghel, pinagtibay nila yung pong naunang pinahayag sa kanila ng Panginoon noong kasama pa nila siya. So sa talata na yan, makikita po natin na ang pag-alis po ng ating Panginoon ay magiging katulad din po ng kanyang pagbabalik. Paano po ba siya umalis? Ang sabi po ng Biblia, umalis siyang iniakyat sa langit. Kaya pagbalik po niya, mula rin po siya sa langit. Sa pagbabalik ng Panginoon. So umalis po siyang nakikita ng mga tao. Pag bumalik din po siya, makikita rin po siya ng tao. Kaya wala po yung tinatawag na sikretong pagdating na meron lamang pong ilan na makakaalam na tinatawag po nilang rapture. Okay? It's the same word. Yung pong salitang rapture is the same word. Ng definition po nila is secret coming. Pero wala pong sikreto. Dahil sa pagdating po ng ating Panginoon, katulad po ng nabasa kanina, may malakas na pakakak at may tinig na malakas na hihiyaw. Kaya makita po natin, yun po'y marinig ng lahat at makikita ng lahat ng pagdating po ng Panginoon. Okay? So sabi po ng talata, umalis siya ng taglay ng maluwalhating pisikal niyang katawan. Kaya babalik din po siya na meron pong maluwalhating pisikal na katawan, hindi po espiritual. Okay? So umalis po siyang malaki na, pagbabarin po niya, gayong gulang, sa gayon din pong gulang, hindi na po sanggol, katulad ng unang niyang pagparito. So ang turo po ng Biblia, sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon, si Kristo ay literal at pisikal na darating sa hinaharap. At ang katiyakan ng kanya pong pagdating ay nakabate po do sa talatang ating pong pinag-aaralan sa verse 35. Balik po tayo sa Matthew chapter 24. Ang sabi po ng talata, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko ay mananatili magpakailanman. So makakatiyak po tayo na mangyayari yung sinabi yun ng Panginoon kahit 2,000 taon na simula nung binanggit niya ito sa kanyang mga alagad, hindi pa siya nagbabalik. Pero paano tayo makatitiyak na mangyayari yun? Kasi sinabi na ng Panginoon. Kung sabi po niya, lilipas ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Kaya makita po natin, mga kapatid, ang salita po ng ating Panginoon ay mapangahawakan sapagkat siya po ay tapat at tunay sa kanya pong mga sinasabi. Ang problema nga lang po, ang sabi po ng verse 36, ay wala pong nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon. Ano po yung pagsapit? Yung pong pagdating niya. Wala pong nakakaalam. Nakakatuwa nga lang po na napakarami pong mga prediction tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. But all of them failed. Pagkat hindi po nila tinanggap yung pong sinabi ng ating Panginoon na wala pong nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit na yon. So, diyan ay makikita po natin na wala pong panahon na magpapakita kung kailan itong magaganap, kaya wala rin pong tanda na dapat bantayan ang tao para sa pagdating ng ating Panginoon. Sa Mateo chapter 24, mga kapatid, ay magkahalong diskursyo ng Luke chapter 21 at saka po ng Luke chapter 17. Okay? Sa talata na binabasa po natin ngayon, hindi na po ito bahagi ng Luke chapter 21. Ibang discussion na po ito.
Ito po ay tungkol na sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa unang mga talata ay tumutukoy po sa pagwasak ng templo na bansang Israel noong pong lusubin ni General Titus ng Roma ang kanilang lungsod. Kaya kung babasahin po natin ang parallel passage niya, iba po ito sa binanggit niya sa Luke 21. Hindi na po natin mababasa yung pong mga bahagi na binanggit ni Mateo sa talatang ito sa Luke 21. Pero makikita na po natin siya sa Luke chapter 17. Ito ay ibang paksa na. Pero bakit po pinagsama ni Mateo? Sapagkat nung nagsasalita po ang Panginoon tungkol sa mangyayari sa pagkawasak ng templo ng 70 AD, future pa sa kanila yon. Ang pagbabalik din po ng Panginoon ay future pa rin. At si Matthew, kapag ka po siya nagsulat, ay nagsusulat po siya by topic. Okay? Hindi po katulad ng iba pang mga talata sa scripture sa tinatawag po nating synoptic gospel na may tatlo pong nilalaman, yung pong sa Mateo, Mark at saka Luke. Okay? Halos magkakapareho po yung kanilang sinulat. Kung titingnan po niyo ang Mateo chapter 5, napakahaba po ng diskurso ng Panginoon tungkol sa beatitude. At nung ito ay banggitin ni Luke, nagkalat po ang mga bagay na yun. So meron pong idea si Matthew na kapag ka po siya ay nagsulat, lahat po ng mga diskurso na sinabi po ng Panginoon, although iba pong tao ang kausap niya at ibang panahon, ay pinagsasama niya. So ganun din po ang nangyayari sa Mateo chapter 24. Pinagsama po niya ang destruction ng Jerusalem sa second coming ng Panginoon because in their time, sa ating pong kasing panahon, tapos na yung destruction of Jerusalem or the temple. Okay? But to them, future pa yon. So, because it is future at ang pagdating po ng Panginoon is future din, so pinagsama po ni Matthew. So, hindi po natin sinasabing nagkamali si Matthew. He is an inspired apostles ng ating Panginoon at narinig po niya ang sinasabi ng Panginoon. Kaya lang, for us as a believer in our present time, we need to understand kung ano po ang panahon na itinakda sa mga diskurso na sinabi ng Panginoon. Kaya ano po yung katulad na talata sa Mateo chapter 24, sa Luke chapter 17. Okay? So ito po yung kanyang kaparehas na talata. At kung atin pong titignan yung verse 20, okay? Punta po tayo sa Luke 17, verse 20. Minsan si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailang magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan ng pagsisimula ng paghahari ng Diyos. At wala ring magsasabing nagsimula na ito dito o doon, sapagkat ang totoo, naghahari na ang Diyos sa inyo. So, the presence of the Lord at ang kanyang mga disciple is God's kingdom reigning. Okay? Ang problema sa mga Diyo kasi, ang tingin nilang paghahari ng Diyos ay katulad ng panahon ni David. Okay? They were looking for a warrior leader. Pero ang dumating po ay spiritual leader, ang ating Panginoon. And they don't want an spiritual leader. Ang gusto po nila ay palayain po sila sa bansang Roma, sa mga maalipin sa kanila, at muling dumating yung tinatawag na Golden Age ng bansang Israel sa panahon po, nangyari po yan sa panahon ni David and Solomon. Kaya nga, nakita po natin ang ating pong Panginoon ay minsan tinatawag na anak ni David sapagkat ang kanya pong paghahari
in the thinking ng mga Jew ay katulad po ng gagawin ng ating Panginoon. But to their dismayal, hindi po ganun nangyari. Because ang kanilang attitude tungkol sa pagdating ng ating Panginoon, siya po ay, ang Messiah na hinihintay po nila ay magiging tapat sa Torah or the law of Moses. Pero naman po natin na hindi po gayon ang ginawa ng Panginoon. Lagi po nilang sinusumbatan siya o nagagalit po sila kapag ang Panginoon ay nagpapagaling ng araw ng Sabat. The problem is they do not really understood or really have a proper interpretation ng Old Testament na ang Panginoon ang siyang katugunan o ang siyang fulfillment noong pong kautusan. Kaya ang sabi po niya, hindi ako naparito para wasaki ng kautusan, kundi para tuparin ito. Okay? So, the problem is, hindi po nila alam yung tamang interpretation. And when the Lord came at ibinigay po yung tamang interpretation, they don't want to submit to Him because He was a Nazarene, just a Nazarene man. Okay? At galing sa mahirap na tao, sa pamilya, wala siyang pinag-aralan, hindi siya nag-aaral sa mga bagay tungkol sa kautusan. And yet, people are following him. Okay? Even Nicodemo, isa sa mga Pariseo, recognized that he is a man after God. Why? Sabi po ng scripture, because hindi niya magagawa ang mga bagay nito kung hindi sumasa kanya ang Diyos. So, he was a minority ng part ng mga Sanhedrin na naniniwala sa ating Panginoong Kristo, although he was just a son of the carpenter. Kasi yun lang po ang pagkakakilala nila sa kanyang physical features o sa kanyang buhay. Okay? Anak siya ni Maria at ang kanyang mga kapatid ay kasama natin. So that is how they know Christ. And, although yung mga works niya cannot deny that he is different from all men na nabuhay. Okay? And even Nicodemus acknowledged that he was a man that comes from God. Okay? Because hindi magagawa ng karaniwang tao yung bagay na ginawa ng ating pong Panginoon. So, the Lord Jesus Christ told him na you could only see the kingdom of God if you will be born again. Ang problem sa kanila, they are not. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay hindi nagpapasil mula dito o doon sapagkat ang totoo, nag-ahari na ang Diyos. Okay? Doon sa mga tao na kumilala sa Kanya, sumampalataya sa Kanya o na born again. Those who will not experience the born again experience, hindi po nila makikita. Or either they could enter to the kingdom of God. Okay? Then sabi po ng verse 22, dito na natin makikita yung pong binanggit ng Mateo chapter 24 verse 35. Sabi po ng talata, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon na hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo ito makikita. May magsasabi sa inyo, naroon siya o narito siya. Huwag kayong pumunta at huwag kayong maniwala sa kanila. Bakit? Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Okay? So wala po sa kwarto, wala po sa anumang lugar na sasabihin ng tao. Kundi ang pagdating ng tao, sabi po ng Biblia, o ang anak ng Diyos, ng ating Panginoon, ay tulad ng pagdating ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. So, nakakita na po kayo ng kidlat, right? Kapag po yan ang kumidlat sa gabi, magliliwanag yung pong kalangitan. So, ganun po inahalin tulad ng Panginoon ang kanyang pagdating. Ano pong ibig sabihin? Hindi po magiging sikreto.
ang kanyang pagdating. Makikita po, katulad po ng kidlat sa gabi, kapag ka ito po ay lumiwanag, nakikita mo, ganun din po ang pagdating ng ating Panginoon. Wala pong sikretong pagbabalik na mangyayari. Okay? At ang sinasabi lamang po ng Biblia ay second coming, wala na pong third, fourth, and so forth. Dalawang pagparito lamang po. Kasi kapag ka sinabi pong pumarito po siya dito sa kanyang muling pagparito at hindi siya bababa rito sa lupa, mananatili lang siya dun sa langit, second coming na yon. Pagkatapos pa ng millennium at bubuhayin ng mga patay na mga hindi mananampalataya, magiging third coming na. Ano ba ang sinasabi ng Scripture? Dalawang ulit lang na pagbabalik ang Panginoon. Yung una, nung siya'y sanggol, at sa ikalawa, sa kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya verse 25, ngunit kailangan munang magdanas siya ng maraming hirap at titiyakwil ng tao sa panahong ito. Ang pagparito ng anak ng tao, verse 26, ay matutulad sa nangyari noong panahon ni Noah. So ito na po, yun sa Matthew chapter 24, right? Ito na po yun. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari sa noong panahon ng Noah. Kaya po yung chapter 24 verse 1 hanggang 34 ay tumutukoy po sa destruction ng Jerusalem. Pero pagdating po natin sa verse 35 up to 51 ay tumutukoy po sa kanyang ikalawang pagparito. Bakit? Kasi hindi na po natin mababasa sa Luke chapter 21 yung binanggit niya sa 35. Saan na po natin mababasa? Mababasa na po natin yan sa Luke chapter 17. At ang subject na po ng Panginoon sa Luke chapter 17 ay ang pagdating niya sa ikalawang pagparito niya. Ang sabi po ng verse 26, ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa nangyari noong panahon ni Noah. Ano po ang panahon ni Noah? Ang mga tao noon ay nagsisikain, nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noah sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayun din ang nangyari noong panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ang araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Ganun din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. So kaya alam po natin, mga kapatid, na hindi na po pagkawasak ng Jerusalem ang binabanggit niya po sa talata ng Mateo chapter 24 verse 35. Ang tinutukoy na po rito ng Panginoon ay ang kanyang muling pagparito. Sa kanyang muling pagparito, paano po inihalin tulad ng Panginoon ang mga tao? Ang sabi po ng Biblia, katulad po sa panahon ni Lot. Sa panahon po ni Lot, totoo po na ang mga tao ay masasama, pero hindi po yun ang pinagtularan ng Panginoon, mga kapatid. Ang pinagtularan po ng Panginoon ay yung pong pagkain, pag-inom, pagbili, pag-aasawa nila. Bakit? Bakit po yun ang tinukoy ng Panginoon? Kasi akala po nila, hindi po mawawala ang langit at lupa. Pero sinabi ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa. Kaya lahat po ng bagay na binibigyan po natin ng pagpapahalaga sa buhay na ito, pagdating po ng Panginoon, mababaliwala. Wala pong kabuluhan ang anumang pong bagay na pinagsisikapan natin dito sa lupa. Sa pagdating po ng ating Panginoon sa buhay ni Noah, ang mga tao, wala naman pong masama na kumain. Wala pong masama na uminom. Kahit po mga believer o sino pa mga banal na tao, kumakain at umiinom. Right? Pero ang problema, dahil po sa mga ganitong uri ng gawain, nasanay na sila sa ganoong uri ng kalagayan na para bagang hindi matatapos ang sanlibutan. Magpapatuloy ito. Kaya, ginagawa po nila yung dati nilang ginagawa. Nakalimutan po nila yung sinabi ni Apostol Pablo
Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, na anuman ang inyong gawin, kumakain man kayo o umiinom, gawin ninyo lahat sa ikararangal ng Panginoon. Pero itong mga taong ito, kumakain lang sila at umiinom para matugunan yung kanilang pangangailangan. Dahil sila'y nagugutom, kakain sila. Dahil sila'y nauuhaw, iinom sila. So, yun lang. Pero hindi nila inaasahan yung dapat na maging purpose ng gawain ng bagay na yon. Ano yon? Na maging sa pagkain mo, pag-inom, o lahat ng bagay na gagawin mo, gawin mo para sa ikararangal ng ating Panginoon. Okay? Wala po ding masama ang pag-aasawa. Pero kung alam mo bang darating na ang Panginoon, mag-aasawa ka pa ba? Diba, bukas alam mo darating na ang Panginoon. Hindi ka na mag-aasawa. Kundi igugugol mo na ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? Okay? Pero hindi niya po pinagbabawalan ng tao na mag-asawa. Kaya lang ang problema sa mga taong ito, ang future nila dito sa lupa, ang kanilang binibigyan ng pagpapahalaga, hindi nila alam na ang Panginoon ay darating. Kaya katulad din po sa panahon ni Noah, ang sabi po ng Biblia, dumating ang baha at namatay silang lahat. Okay? So, dinagdagan po ni Lucas yung pong sinabi ni Mateo sa chapter 24, sa 28 ng 17 ng Luke, gayon din ang nangyari nung panahon ni Lot. Alam naman po natin, nung wasakin po ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Ikinumpara din ba ng Panginoon sa kasamaan ng mga tao naroon? Hindi po. Saan po ikinumpara ng Panginoon ang pagkawasak ng Gomorrah katulad din po ng pagdating ng ating Panginoon? Ang sabi po ng Biblia, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, bumibili. May dagdag na po. Nagtitinda. Okay? Nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Mga pangkaraniwang ginagawa natin sa mundong ito. They are not expecting yung pong pagbalik ng ating Panginoon. They were just only concerned dun sa mga everyday, mundane na ginagawa nila. Okay? Pero yung ganyan na ganyan po ang nangyari kung paano pong nawasak ang Sodom at Gomorrah. Ang sabi po ng Biblia, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Sino lang po ang nakaligtas? Si Lot. Pati na po ang kanyang dalawang anak. Okay? Ang asawa, hindi maiwan yung mga material niyang bagay sa Sodoma, okay? Kaabilin-bilin na ng Panginoon na wag lilingon. Okay? Pero sinuway niya, lumingan siya. Kaya ang sabi po ng Biblia, siya po ay naging haliging asin. Kaparusahan sa hindi niya pagsunod sa utos ng ating Panginoon. Kaya tayo po ng mga alagad ng Panginoon ay sinabihan po ng Panginoon, pagka hinawakan na po natin ang araro, huwag po tayong lingon ng lingon. Okay? At isa pong mga kapahamakan ng mangyari ay lagi po nating maiisip yung dati nating ginagawa nung hindi pa tayo mananampalataya. Ang mangyayari po niyan, hindi po tayo magiging asin. Okay? Ng sanlibutan na magiging pampalasa, okay, sa mga tao tungkol sa mga bagay na espiritual, kasi kahit tayo mismo mga mananampalataya ay walang lasa, ang lasa sa mga bagay na espiritual. Sabi po ng talata ng salita ng Diyos ay, taste the Lord, taste and see that the Lord is good. Mga bagay na gawain sa Panginoon, ang mga pagbabasa ng salita ng Diyos, ang lasa po ba natin dyan, mga kapatid, ay maganda, masarap? Okay? Hindi po matabang, hindi po napipilitan tayong kainin. No. Ang mga gawain po sa Panginoon, ng pagbabasa po ng Biblia, ang pananalangin should be tasteful to us. Okay? Because there is what we feel, the goodness of God. Pero kung ang nagbibigay ng lasa sa atin, yung mga bagay na sa sanlibutan, okay?
at hindi sa ating pong Panginoon, well, aabutan po tayo ng ganitong uri ng pangyayari na hindi po natin napaghandaan. Now, the question is, mga kapatid, hindi rin po ba alam ito ng mga alagad ng ating Panginoon? Yung pong muling pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? Kasi sabi po ng talata, balik po tayo sa Mateo, sabi po ng verse 40, sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid, kukunin ng isa at iiwan ng ikalawa. May dalawang babaeng kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. So ano pong ibig sabihin nun? Okay, ibig po bang sabihin yung mga na-rapture, sila yung kukunin, at saka yung pong mga naiiwan, sila po yung mapapahamak? Hindi po, mga kapatid. Yung pong naiwan, sila po yung maliligtas. Yung pong mga kinuha, sila po yung mapapahamak. Now, sabi po ng talata, binanggit din po yan ni Lucas, okay? Sa verse 35 hanggang 36, ito po yung parallel passage ng talata na yan. May dalawang babaeng magkasamang magtatrabaho sa giligan, kukunin, simula na po tayo sa verse 34. Sinabi ko sa inyo, sa gabing iyon, may dalawang taong nasa isang higaan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. Okay? So mananampalataya man siya o hindi, sure, biglang kukunin ng isa. May dalawang babaeng magkasama, nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ng isa. So tinanong po ng mga alagad, saan po, Panginoon? Saan po dadalhin yung mga kinuha? So that is the answer, the question ng mga alagad. Sinagot po ba ng Panginoon yung pong question na yun? Yes, ang sabi po niya sa verse 37, saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Ang sagot po ng Panginoon, kung saan ang mga bangkay, doon nagkakatipon ang mga buitre. Okay? So anong ibig sabihin nun? Sila po yung hinatulan, yung pong kinuha. Hindi po yung naiwan. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang interpretation po dyan, yung kinuha, siya yung na-rapture. Tapos yung naiwan, siya yung napahamak. Kaya, do not be left behind. Sabi nila. Kaya tinatakot ka pagka hindi ka na-rapture. Ang ibig sabihin, pag hindi ka na-rapture, hindi ka mananampalataya. Okay? At popular na popular po yan, mga kapatid. Okay? Kung titigan po natin sa Biblia, baliktad eh. Ang tama pa ng katuruan, yung pong mga kinuha, sila po yung mapapahamak. Bakit po? Kasi tingnan po natin, balik po tayo dun sa Matthew chapter 24. Sino po ba yung mga namatay nung panahon dumating ang baha? Sabi po ng verse 39, hindi nila namalayan ang nangyari hanggang dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang nangyari sa pagdating ng anak ng tao. So wag mong i-divorce, wag mong ihiwalay yung talata doon sa context. Okay? Ang context, sabi ng scripture, yung mga taong tinangay, kinuha ng alon, sila yung napahamak. Si Noah na naiwan doon sa barko, ang naligtas. Kaya yung mga naiwan ang maliligtas. Yung mga kinuha, yun ang napahamak, katulad din po ng mga tinangay na tao sa panahon po ni Noah. So, ganun po yung interpretation sa text. Okay? Huwag po tayong kukuha o mag-i-import ng another passage sa text. Pagka nagkakaroon po, magkakaroon po tayo ng wrong interpretation. Okay? At tandaan po niyo, mga kapatid, ang mga ganitong katuruan ay nagmula lamang kay John Nelson Darby noong 1830. Okay? Pero sa panahon po ng mga early Christian, sa panahon ng ng mga apostol at ng mga taong tinuruan niya, hindi po ganun ang turo. Okay? At ang sabi ni John Nelson Darby, okay, ang sabi po niya, natuklasan niya yung mga bagay na hindi
na ituro ng mga alagad. Ibig mong sabihin, pati mismo yung mga alagad ng Panginoon na tinuruan niya, nagkamali ng interpretasyon doon sa sinasabi ng Panginoon. At ikaw lang ang nakaintindi. Ikaw lang ang nakaunawa. At kailan nangyari yun? 1830, mga kapatid. Ang tagal na nun. From 1 AD hanggang sa 1 AD, 1830 na. Ang turong dumating na ganyan. Pero noon, mga kapatid, before 1830, ang turo ng iglesia ganito na. Ang mga kinuha, sila yung napahamak, yung mga naiwan, sila yung naligtas. Ito ang turo ng iglesia noon. Pero binago ni John Nelson Darby. Okay? Noong 1830. So katulad din ni Augustine. Okay? Binago niya. Noong 400th century. Hindi po yun ang turo ng unang iglesia. Ang turo po ng iglesia, may free will ang tao. Pero binago ni Augustine. Nung sabi niya, walang free will ang tao. At ngayon, yun po ang laganap na katuruan. Ano pong ginagawa natin, mga kapatid? Binabalik po natin doon sa original na turo ng mga alagad at tinuruan ng ating Panginoon at tinuruan ng mga alagad doon sa tamang turo. Kaya pag-aralan po niyo yung doktrina na pinangahawakan. Saan nagsimula yan? Sino ang nagpalaganap niyan? Okay? Ito ba ay dati ng tinuturo ng mga alagad ng ating Panginoon at tinuruan ng alagad ng Panginoon? Of course, they will not go far. Okay? Sa itinuro sa kanila ng Panginoon. Kaya ang pinanghawakan po natin, yung pong mga dating tinuro na ng mga alagad ng Panginoon at tinuruan ng alagad ng Panginoon. So yung pong mga bagong doktrina na lumalabas ngayon, saan po galing yan? Sino ang proponents niyan? Kailan nangyari yan? So pagka tinrace po nyo yung mga bagay na yan, makikita nyo na napakalayo sa itinuturo ng mga alagad ng ating Panginoon. Okay? Wala pong basis sa Scripture. Baligtad po sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Although, I also believe, mga kapatid, na ang mga early church father are like men, like us, okay, who is fallible, nagkakamali. Okay? Only God, the Holy Spirit, and the Apostle ang hindi nagkakamali. Right? So, kahit na yan po ay mga early church father pa, we should also check it also from the Scripture. Kasi yan lang ang ibinigay sa atin ng Panginoon para malaman natin kung ano yung totoo. Okay? So even me, okay, mga kapatid, check mo ko sa Scripture. Kung yung bagay na sinasabi ko tama o kung yung sinasabi ni John Darby ang tama. O yung paniniwala sa panahon natin ngayon ang tama. So check the Scripture. Because the Scripture, ang siyang basis, ang siyang authority ng ating faith. Okay? Sa ating pong Panginoon. Kaya, dating natin sa Matthew chapter 24, dahil wala pong nakakaalam ng pagdating ng Panginoon, kaya sabi po ng verse 42, kaya, maging handa kayo, dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. So, mari siyang dumating ngayon, bukas, okay? Hindi natin alam. Pwede niyang gawin yun kung gusto niya. Okay? And no one can stop him to do it. But the question is, are you prepared sa pagdating ng ating Panginoon? O huwag na yung pagdating ng ating Panginoon. So, dahil hindi naman natin alam kung kailan siya talaga darating, pero isang bagay ang tiyak nating alam, ano yun? Tiyak mamamatay tayo, right? Pag namatay tayo, are you ready to face and meet God? Okay? So pagka naghahanap kasi tayo ng mga tanda, kapatid, sa pagdating ng ating Panginoon, bakit ka naghahanap ng tanda? Siyempre, pastor, para maghanda. Bakit hindi ka maghahanda kung hindi darating ang Panginoon? You should live a holy and godly life, okay? Kahit hindi mo pa alam ang sign
ng pagdating ng ating Panginoon. So, ibig mo lang sabihin, kaya ka lang magiging maghahanda, dahil sa, alam mo, darating ang Panginoon. Anong pagkakaiba mo doon sa isang trabahador na kapag ka nandyan yung amo, masipag, pero pag wala na yung amo, bulakbol na siya. Bakit? Kasi hindi niya alam eh. Pagka-presence lang ang Panginoon nandun. So, tayo mga mananampalataya, presence man ang Panginoon, nakikita man natin o hindi, tayo, sumusunod tayo sa Panginoon. Katulad ng isang tao na pagka ikaw ay Christian, kahit walang traffic sign dyan, walang pulis, pagka nakita mo yung red light, hihinto ka. Wala namang pulis, okay lang yun. Dumiretso ka na. Diba? Hindi ka ganun. As a Christian, hintayin mo. You do not need a police officer to observe you kung susundin mo o hindi. Gagawin mo yon kahit walang nakakakita sa'yo because you are a Christian. Right? Hindi ka tatawid sa isang lugar na jailwalking kapag tumawid ka, wala namang pulis na nagbabantay, pwede akong tumawid. Pero pag kami pulis, tahimik ka, sinusunod mo. Hindi po tayo ganoon, mga kapatid. Okay? Christian, kahit wala pong nakatingin sa kanya, will do what is good and right. Why? Because hindi naman siya nakatingin sa taong nag-o-observe sa kanya. Nakatingin siya sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaya nga sabi ng Biblia, kayo mga alipin o mga empleyado, maglingkod kayo na para bang sa Panginoon kayo naglilingkod. Ikaw, nagmi-ministry ka. Ginagawa mo ba yung ministry mo kahit na may nakatingin sa'yo o wala? Ginagawa mo ba yung ministry mo kahit pinupuri ka o hindi? I don't care kung hindi mo ako purihin. What is important is I am doing this to my God. Because He see me. Okay? Kaya kapag walang pumuri sa'yo, hindi na ako magmi-ministry. Hindi man pinapansin yung ginagawa ko. Bakit? Sa tao ko naglilingkod, kaya ka ganun. Ang basis mo kasi ng paglilingkod mo sa tao, yung pupuring tao sa'yo. Pero kung wala na yung taong nagpupuri sa'yo, wala ka ng gana. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Tandaan po natin that everything that we do it for the glory of God. Not for ourselves. And for our things that will please us. Hindi po ganun. Okay? So, tayong mga nanatili, ang maliligtas. Sabi po ng Scripture. Okay? Kaya sabi po ng Biblia, maghanda tayo. So, tandaan ninyo ito, mga kapatid. Okay? Kung kailan dahilan, ay kung kailan darating ang inyong Panginoon. So, tandaan ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay, halimbawa, sa verse 43, kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, anong gagawin niya? Siya'y maghahanda. Ito pa nga, mga kapatid, di ba? Ang magnanakaw, hindi man nagpapasabi yan eh. Hindi naman sasabihin, mamayang gabi mga alas 10 siguro. O alas 3 para mahimbing ka na, nanakawan kita. So pagkaalam mo, anong gagawin mo? Uupo ka doon sa upuan mo, may dala kang shotgun. Okay? Sige, pumasok ka ng ganyang oras. Yari ka sa akin. Okay? Kapag ka pumasok ka. Hindi mo naman alam. Okay? Ang magnanakaw, pagka siya'y pumasok sa tahanan, walang oras, hindi mo ine-expect. Kaya ang pagdating din po ng mga kapatid, ang pagdating po ng Panginoon ay hindi mo rin ine-expect. Okay? Minsan kapag iniintay mo, lalong hindi dumarating, hindi ba? Okay? Di ba? Parang ang bagal ng oras kapag nag-aantay ka. Okay? Kaya nga sabi po ng ating Panginoon sa kanya pong pagbabalik, occupy ilay ka. Wag mo intayin yung mga sign ng pagdating ng Panginoon. Ang gawin mo habang naghahanda ka sa pagdating ng Panginoon, gawin mo yung ipinagkatiwala niya sa iyo. Okay? Kung tinawag ka ng Panginoon para sa ganitong ministry, occupy. Doon ka makita ng Panginoon sa kanyang
pagbabalik. Okay? At hindi kung ano-ano ang ginagawa mo. Kaya nga po sabi ng Biblia sa ating mga kapatid, tayo po'y mga kawal. Ang kawal, hindi po siya nakikialam sa mga bagay na walang kinalaman sa kanyang pagiging kawal. Okay? Binigyan ka niya ng kaloob dahil ang kaloob na yan ang gagamitin mo para pakainin, palakasin ang mga mananampalataya na mga kapatiran mo sa Panginoon. So, the church is complete. Kumpleto po sa gift. Wala pong church na hindi kumpleto sa gift. Kaya lang, ang problema, yung iba, may gift, ayaw gamitin. Okay? Tinatago po nila, binabaon po nila. Yung pong gift na ibinigay sa kanila. Okay? Kaya 1 taon na nakaupo pa rin sa iglesia. Wala pa rin siyang ministry. Wala pa rin siyang ginagawa para sa Panginoon. Tandaan po niyo mga kapatid, anumang ginagawa mo sa iglesia ng Panginoon, ginagawa mo yan sa Panginoon. Hindi mo yan ginagawa sa tao, hindi mo yan ginagawa sa leader, hindi mo yan ginagawa sa pastor, ginagawa mo yan sa Panginoon. Okay? Dapat yung gift po natin, mga kapatid, pinapaunlad po natin. Kung binigyan ka ng 5, dapat tumubo ng 10 yan. Pero kahit ilan lang ang tinubo, at least tumubo. Diba? Kaya nga yung nagbaon ng kanyang kaloob, ang sabi ng Biblia, anong nangyari? Isa lang, binigay ko sa iyo isa, pagdating sa akin, isa pa rin. Sana nilagay mo sa bangko, patumubo man lang. Eh, alam nyo, napakalit lang tubo sa bangko. Pero sabi na pa, sana nilagay mo sa bangko. So kahit, ang ibig sabihin ng mga kapatid, kahit kaunting improvement man lang, doon sa ibinigay niya sa'yo. Okay? Nakaloob. Mapakinabangan. Pero sabi ng Biblia, ikaw ay tamad na alipin. Okay? Kaya tayo mga kapatid, ang hilig nating magbawas ng ministry, no? Pero yung schedule natin, hectic kasi, alisin mo muna yung ministry na to. Hindi dapat Dapat alisin mo yung schedule mo, dagdagan mo ang ministry mo. Okay? Minsan, yung ministry parang pa sa atin, burden pa sa atin yung ministry. Okay? Wala lang sana akong ministry, dapat naandun na ako. Hindi po, mga kapatid. Tandaan mo, hindi po tayo mamamayan ng mundong ito. Tayo po ay mamamayan ng langit. Kaya ang pagsikapan po natin, hanapin, ay ang kaharian at ang katwiran ng ating Panginoon. Darating po siya, kaya kailangan handa po tayo sa kanyang pagbabalik. Kung hindi man natin abutan ang kanyang pagbabalik at tayo po'y namatay, tiyak, tatatagpuan din po natin ng Panginoon. Ang tanong po, handa na po ba tayo humarap sa kanya pong presensya? Nagawa po ba natin yung pong pinagkatiwala niya sa atin habang tayo po'y nabubuhay dito sa mundo? At sa ating pong pagharap, ay masabi po natin at marinig ang kanyang tinig na magsasabing, well done, my good and faithful servant. Enter now to the joy of your Lord. May the Lord bless us. Amen. Purihin po ang Panginoon in everything that we do. Let us glorify God. Whether we eat, whether we drink, whether we are sitting here right now, whether nakikinig man tayo, let us do it for the glory of God. Whether we are taking notes, whether we are singing praises, whether we are nag-aayos ng bag. Notice na kayo. Nag-aayos ng bag, let's do it for God's glory. And that's something na I've learned for this. And not a reminder for me sa gabi pong ito. Purihin po ang Panginoon dahil a question to ponder. Ayan. Sino po dito yung nakakaalam ng pagdating ng Panginoon? Ayan. Di ba? Kakasabi lang, wala pong nakakaalam. But the question here is, are we preparing for it? And at the same time, bilang mananampalataya at tinawag upang magpalakasan, pag may nakita po tayong hindi nagpe-prepare, let's stop them. Ayan, mag-prepare ka. Kasi yun po ang dapat natin ginagawa. Sabi nga po ng ating lingkod, occupy ourselves. But the question again for us to ponder is, am I occupied right now? That's why I'm really excited to hear isa po sa ating mga kapatid na siyang
mag-share rin po ng kanyang learning for tonight, kung paano po nangusap sa kanya ang Panginoon sa oras pong ito at paano po niya ito may apply sa kanyang buhay. Kasama na rin ang kanyang pagpapasalamat. And at the same time, since mukhang maaga pa naman po tayo, kung may nais rin pong kumuha ng opportunity magpasalamat, magtaas lang po kayo ng kamay. But unahin na po natin ang ating pong kapatid na naka-assign. Tawagin na po natin, Sister Madeleine Naive. Ayan, hinahanap po nasan. Palakpakan. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Liwanag. Hello po, good evening po, mga kapatid. Ala, ngayon ang uli ako nakatayo dito. Share ko lang yung key takeaway ko sa learning school. There were yung 2 words akong na-encounter sa teaching ni Pastor ngayon. First is yung integrity. Second is complacency. First yung integrity. As a Christian, di ba, Hindi, ito. Kasi honestly, sa prayer ko everyday, hindi nawawala yung guidance ni God na maging honest yung heart and pure mo. Na totoo yung gaya ng sinasabi ni Pastor na nakasulat sa Bible na in everything you do it for the glory of God, whether you eat or you drink. Kahit nasa office ka. First yung sa workplace. Kasi ako mag-isa lang sa office. So, hindi nila nalalaman kung natutulog lang ba ako or may ginagawa. Kasi mag-isa lang ako sa office eh. Sarili ko yung So, yung integrity dun, yung honesty na kahit wala kang kasama. Dahil may responsibility as a worker and employee, dapat gawin mo siya. Ang laging pinapaalala sa akin ni God na kahit walang nakakita sa'yo, dapat ginagawa mo siya in all honesty. Kasi naalala ko yung dating teaching sa amin dati sa professional, nakalimutan ko kung sino turo. Sabi niya na even in your workplace, dapat hindi nawawala yung ministry mo sa God. Yung ministry hindi nawawala, ganun din yung respect. Kunwari, for example, under ka ng supervisor or manager, yung respect mo, dapat nandun pa din sa kanila because respect is also part of the ministry. And dapat kinikilala mo din kung sino yung nag-handle sa'yo. Kasi sila yung ginagamit din ni God. Kung bukod sa pinagpala ka sa work, ginagamit din yung mga taong nag-guide sa'yo like manager, supervisor, na ginagamit din sila para maging responsableng employee. Yun yung isang nagpaalala sa akin sa loob naman yun ng workplace. Sa ministry naman, pagdating sa church, aminin ko may talaga, hindi ko siya nagagampanan ng maayos. Hindi naman ako nagbibiro, hindi na ako magsisinungaling. Lahat naman din sa atin nagkakaroon ng downtime na pati yung kahit yung ministry mo is affected, na hindi mo na siya nagagawa na ano ba naman yan? Ganito na lang yung routine ko, araw-araw na lang. Parang walang changes. Nakakalimutan kasi natin na hindi yun natin ginagawa para sa tao. Pero ginagawa natin din siya dapat sa God. Second thing yung third, yung integrity mo as a daughter. Kasi wala pa naman akong family. Yung integrity mo na yung simpleng gawaing yung hindi na nila kailangan malaman. Pero dapat ginagawa mo na. Alam ko mag-comment sila eh. Pero hindi ko na sabihin ko ano yun. Para sabihin glory to me. Yun dapat hindi nawawala. Yun yung isang nag-remind sa akin na yung integrity mo sa loob ng workplace, sa church, and sa sarili mo. Dapat as a Christian, aware ka na dun na dapat si God lagi yung maging center mo pagdating sa mga ganong bagay. Yun yung first. Second naman yung complacency. Yung kaya ng sinabi ni Pastor na laging example, di ba, gasgas na yung example na narinig natin na yung about sa magnanakaw. O, totoo yun. Kasi yun yung pinakamalapit talaga example. Alam mo may magnanakaw. That's how you know na dadating ang God. Pero, hindi mo alam kung kailan dadating yung magnanakaw. Pero, alam mo may magnanakaw. So, anong gagawin mo? Prepare ka. Lalak mo yung bahay mo.
pero nabubuksan pa din. Kasi kahit anong gawin mo, hindi mo siya control. Kung dadating siya, dadating. So, isang nagpaalala sa akin is, as a Christian, you live your life daily in, binigyan lang yung word na ginagamit ni Carl, holistically, na ano ka, live your life as if it's your last. Kasi, hindi mo alam yung mangyayari sa'yo. Naalala ko yung conversation namin ni Mama nung nakaraan about sa laundry. Maliit na bagay siya pero sobrang connected niya dun sa sa pagiging complacent. Kasi gusto niya maglaba ng araw na yun. Eh sabi ko, Mama, may dalawa akong meeting sa Zoom. Sabi ko, mamayang 3 na lang or bukas samahan kita. Sabi niya, hindi mo malalaman yan. Eh paano pag dumating ang Panginoon bukas? Or paano kung buhay pa ba ako bukas? Buhay ka pa ba bukas? Hindi tayo makakapaglaba. Lagi akong nakukuha ng ganun. So, naglaba kami. So, yun yung ending. Naglaba kami. Same thing siya. Maliit na scenario siya, pero when you expand the context nung example na yun, is same thing as a Christian na dapat lagi kang handa na na kahit yun, connected din siya sa integrity mo na you do your devotion kasi hindi mo alam kung kailan dadating ang God. Maabutan ka niya, nag-devotion ka, nagpe-prayer kayo, or kahit nasa loob ka ng office, or nag-meditate ka, or nagbabasa ka ng Bible. Mahirap siyang gawin as a Christian, but it's the response dapat ng isang Kristiyano lalo na nung tinanggap mo si God. So, ayun yung dalawang word na nagpa-remind sa akin sa preaching ngayon. Third naman, ang personal testimony ko is sa work. Papasalamat ako kay God kasi putulin niya akong binibigyan ng strength and patience sa work na hawak ko ngayon kasi nagpatong-patong siya. Ngayon, kung dati isang school lang hawak ko, ngayon 4 na sila. 3. Imagine, isang school, the population is 1,000 students plus 30 to 40 teachers yung i-handle mo. So, medyo nakaka-pressure siya ngayon. Pero, I would say it's a good pressure kasi nagagamit yung strength and yung knowledge na hinihingi mo kay God. At the same time is ang pinagpapasalamat ko din na pag-aralan ko na kung paano yung hindi maging bara-bara sa pagdating sa work. Parang ngayon mas tinuro sa akin yung kung paano maging organized. Kung ano yung dapat unahin, kung ano yung mas importante, at kung ano yung dapat mas pagtuunan ng pansin pagdating sa work. Kasi hindi po biro yung hawak ko kasi maraming maapektuhan na nakaka-guilty pag may mali kang isang bagay. Frontman kasi ako nung school eh. So, lahat ng magkakamali, sa akin agad yun, kailangan ko i-absorb yun. So, yun din, yung patience, tsaka yung yung strength na ma-absorb yun. Kasi, alam mo yung mga tao, hindi naman talaga nila mean yung mga sinasabi na, or other than that, they are strangers. Don't take their words personally. Sa pag-work lang eh. Yun yung isa sa natutunan ko na hindi na ako masyadong affected sa mga ganung bagay. And at the same time, na nararanasan ko yung guidance ni God through nakikita ko pag every time na may natatapos akong work, it's not about kasi nagawa ko, but because kinast ko sa kanya yung problem na yun na, uy, natapos ko na pala, thank God. Hindi ko na malayan. Kasi inasa ko sa kanya kung ano man yung kailangan ko para matapos yun is nagmula yun kay God. And I thank God for that. So, salamat po sa Panginoon. Amen. Integrity and complacency. Ang gagandang words mula po sa ating kapatid. And grabe, ang ganda lang po ng word na integrity because that's one thing that is very powerful. And at the same time, something na, a character that we must also possess as a Christian. So, ang pinaka-basic po for me, yung na-take ko at na-remind ako, thank you kay Ate Adeng, of course, na-remind ako na when it comes to integrity, there's only one question talaga, ultimate question that I need to ask myself. Am I keeping my word? Every time that I will say something, am I keeping it? Kasi again, we know that words have power.
And at the same time, if I were to give my word, am I keeping it? And that's the act of my integrity. So ang ganda lang po nun na na-remind tayo at the same time bilang magkakapatid, bilang nanay, bilang tatay, bilang anak, di ba? Bilang manggagawa sa labas. Are we having integrity? And are we doing everything for God's glory? Kaya purihin po ang Panginoon sa wisdom po na pinagkaloob sa atin, pinagkaloob sa ating kapatid. Ayan. Actually, one of my favorite na kapatiran na kausapin sa mga malalalim na bagay si Ate Ade. Ayan. Ang dami po talaga niyang insights. Ang lalalim na mga insights niya at grabe yung mga wisdom. Kaya kung gusto niyo po kausapin, kayang-kaya po. Kino-condition lang. Makulit lang minsan pero ayan. Makulit lang minsan pero grabe po talaga. I'm really enjoying talking kay Ate Ade. Kaya po rin po ang Panginoon dahil again, if there yung mga gantong usapan on how we can apply God's word in our lives, that's a beautiful thing to discuss, to converse with a lot of people, most especially dito sa ating pong church. And ang ganda lang rin po ng sinabi nating kapatid na if we are doing something, are we doing it as if it is our last? Diba? And at the same time, may naalala rin ako another question. Are we doing something as if it is our first? Diba? Kung, for example, bago mong trabaho, o kaya pinakauna mong trabaho, syempre diba, pagkakaigihan mo, may excite ka, bibigay mo yung best mo kasi bago ka pa lang eh. At the same time, for example, ako naalala ko, bago akong pasok sa ministry which is music, yan, grabe talaga yung pag-aaral ko. Hindi ako nakakatulog pag di ko talaga inaaral yung kanta. To the point na pati sa panaginip ko, nakakanta ko siya. Ganun po. But at the same time, are we doing it as if it's our last? So again, meron po tayong may mga extra time pa po tayo. Kung sino pong nais magpasalamat, if I were to ask you, if this will be your last opportunity to give thanks sa Panginoon, will you take it? And at the same time, kung ito magiging first testimony mo for this year, will you take it with excitement and gratitude? Kaya tawagin na po natin ang isa po sa mga kapatid na siyang nag-volunteer upang pagpasalamat sa ating Panginoon ng kanyang kabutihan, walang iba kundi si Brother Eli San Miguel. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating kapatid. Evening. The last time na nakatayo ako sa harapan. So, I'm pretty blessed. The opportunity to thank God in my life. God's blessing ay overwhelming sa life. Well, lately, I've been blessed with a good family, a very supportive family sa all aspects of my life. And God's faithfulness life is so overwhelming lately. Even in the past. So I think yun ang pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. So na ang paglilingkod sa Panginoon, it's you can imagine it as parang ito yung last day mo of doing it. But hindi doon yung eagerness nang gagaling eh. I think we can also see it in another perspective. Paglingkuran mo o gawin mo yung araw mo kung ano yung deserve ng taong ng pinaglilingkuran mong Diyos. So if you are serving God, you will serve Him kaya nang sinabi niya with all your heart, soul, and mind. And this will overflow sa mga taong nakakasalamuha mo. And I thank God for using my life as an instrument to continue to my ministry as a Christian is pagpahayag ng salita ng Panginoon. And almost every time na lumalabas ako and very very seldom na kung mag-on-site man kami, nakakapagpahayag ako ng salita ng Diyos sa iba't ibang workmates. So and different belief. And isa sa mga panalangin ko, lagi ko sinisimulan ng panalangin ko sa bigyan mo ako ng bigyan mo ako ng kalakasan na magawa yung kalooban mo and mapapurihan kita sa araw na to. And binibigay yun sa akin ng Panginoon. But I think wala akong ibang mapapasalamatan kundi yung Panginoon din. Kasi
Kaya kapag nagpapala ang Panginoon, it will overwhelm you. It will overflow na makikita ng mga tao yun sa'yo. And you cannot, hindi mo siya hindi mo siya mababaling sa sarili mo. Kung alam mong hindi siya nanggagaling within. Kung alam mo nanggagaling siya sa Panginoon, you will always thank God. And laging makikita yun ng mga tao sa paligid mo. Therefore, lagi kang may opportunity, kung tatawagin, to praise God. And, nakakamiss yung Panginoon. Hindi ko alam na darating ako sa point na makakausap ako ng Muslims, ng agnostics, ng atheists. Almost every day na lalo sa kapag meron kaming war room na tinatawag. Almost every day, meron kang opportunity to talk with them about God and His greatness sa buhay mo. Almost as if ang bansag na nga sa akin ng isa sa workmate ko is pag kinausap niyo sa akin pag kinausap kayo ni Seo about Seo po kasi tawag nila sa akin sa work. Ni Seo about religion. Handa na kayo mapuyat. Kasi medyo mahaba yung usapan. Ngayon, and it is true kasi how can you stop talking about God when it is God that sustains you in your life? And ayun, malaking pagpapala yun sa akin spiritually. I think yun yung drive na binibigay ng Panginoon sa akin sa buhay ko sa araw-araw na mapaglingkuran siya. And in ways na tingin ko hindi ko yun nagagawa. Kahinaan ko, nagagawa ko yung at the very least yung to kneel and pray to God. And tingin ko lahat ng strength, papuri ng Panginoon. And nagawa natin yung sa buhay natin. And that's how we minister. Ministering to God is ministering also to our brethren sa pagpapalakas, pagpapahayag. And po, maraming salamat sa Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you so much, Brother Eli. Actually, si Brother Eli ay galing pa rin po sa work. Nakakapagod physically, but purihin po ang Panginoon for the desire and the strength also to give thanks sa ating Diyos, and at the same time taking the opportunity to give thanks. Meron pa po bang nagnanais magpasalamat sa ating Panginoon sa oras pong ito? Yan. Kung wala na po, purihin po ang Panginoon sa mga ginawa po natin sa gabi pong ito. Nawa ay may apply rin po natin ang ating pong natutunan. Tunay nga. At let us again remind ourselves in everything that we do, let us glorify God. And at the same time, let's prepare ourselves every time. Let us occupy ourselves. And may we pray po iyon mamaya pong gabi. Ganun na rin, as we end this ating service for tonight, tayo po ay magsitayo at tawagin po natin ang ating lingkod for our closing prayer and benediction. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat sa inyo pong pangako na kayo po ay muling magbabalik. Ay masumpungan po ninyo ang bawat isa sa amin na nagtatapat at naghahanda. Dalangin po namin, Panginoon, na mga mensaheng ito ay patuloy na magbigay sa amin ng sigasig upang kayo po ay paglingkuran. Dahil kayo lamang ang Diyos na dapat naming sambahin at dakilain. Ama, dalangin din po namin sa inyo ang mga kapatiran po namin mayroong mga problema. Kayo nga po, Panginoon, ang siya magbigay ng solusyon. Dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy na maibuhos namin ang aming pong buhay at panahon sa paglilingkod at pagkilala sa inyo pong kalooban, at ito po ay aming magampanan at magawa dahil sa ito po ang inyong nais na sa amin bilang inyong mga anak. Ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang katugunan sa ating mga panalangin, ang siyang patuloy na magbigay sa atin ng lakas na siya'y ating paglingkuran. Sa kanya lamang lahat ng kapurihan at karangalan ngayon at magpakailanman.